Ang atong mga loan sa bangko, aning mga matay ta, muadto taglangit human sa tong kamatayon. Muna'y kalipay, muna'y tinuod nga kalipay sa Kristo. Pero ayaw sa karon kay mag-prayer meeting pamanta, no? Psalm chapter 84 verses 1 to 12. Let's read together these 12 verses. Verse number 1, go. How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the Lord. My heart and my flesh crieth out for the living God. Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are they that dwell in thy house. They will still praising thee, Selah. Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them, who, passing through the valley of Baca, make it a well. The rain also filleth the pools. They go from strength to strength. Every one of them in Zion appeareth before God. O Lord of God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob, Selah. Behold, O God, our shield, and look upon the face of thine anointed. For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of the wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from them that walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the man that trusteth in thee. The title of our message tonight, A Deep Longing for God. A deep longing for God. Similar with the statement of Apostle Paul in the book of Philippians that he was torn apart, no? Tungod kay gusto siya nga mukuyog na sa Ginoo, pero gusto pa niya nga magpabilin sa kalibutan tungod kay si Apostle Paul gigamit siya sa Ginoo to strengthen the believers, and it seems like he still has a purpose sa iyang kinabuhi, a mission to fulfill before siya mo pauli sa himaya kuyog ang atong buhi nga Dios. But ultimately tonight, I want you to understand tonight that kung doon na tayo tinguhaon sa atong kasing-kasing, kung doon na tayo kahangawa sa atong kasing-kasing, walay lain nga tinguha, walay lain nga kahangawa, walay lain nga desire and longing, kundili nga kita sa atong kaugalingon nga magkig-uban ta sa atong buhi nga Dios. What a joy! Usa ka adlaw, ikaw ug ako mo pauli taglangit. Are you saved tonight? Usa ka adlaw mo pauli taglangit. Pero dili pa ta mo pauli og langit kay mag-serve pa ta sa Ginoo, magpagamit pa ta sa atong buhi nga Dios. That is why as of this time, ang goal sa Kristohanon, in order for us to be with God, we are to be faithful in our prayer and our Bible reading so that we can have a constant daily fellowship with our Lord Jesus Christ. Father, thank you tonight sa imuhang pulong. Salamat sa mga Kristohanon nga naabot, taliwala sa ulan. Salamat kaayo Ginoong Dios sa imong pagdalan nila diri sa church. I pray that you will bless this very simple message. Encourage them through this. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. The psalmist here tonight, the psalmist penned a psalm that expresses his great desire and longing to be back again in the temple with God. So, atong makita ang background ani nga chapter is that ang salmista, it seems like dunay nagbabag niya para dili siya makaadto sa balay sa Dios. The Bible says in verse number 7, it says there, they go from strength to strength,
every one of them in Zion appeareth before God. Every one of them in Zion appeareth before God, except him. Except niya nga nagsulat ani nga salmo. Ug tungod kay dunay something nga nagbabag kaniya, na siya tinguha nga muadto sa balay sa Ginoo pero dili siya makaadto. That's why niingon siya in verse number 1, he expressed his delight in the house of God. How amiable, how beautiful are thy tabernacles, O Lord of hosts. My soul, verse number 2, longeth, yea, even fainteth for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry it out for the living God. Ang akong unod, ang akong kasing-kasing, ang akong kalag, ang akong kinatibukan sa akong kinabuhi. Nag-desire ko, nagtinguha ko, nga kuyog ko diha sa atong buhi nga Dios. And every time we read the Bible, from the book of Genesis to Exodus until the last part of the book, makita nimo sa Bible nga ang Dios makigstorya sa iyahang mga katawan. I am now reading in the book of Exodus, and I am now enjoying as I refresh myself with what happened during the time nga giliberate sa Ginoo ang iyang mga katawan dito sa Exodus, dito sa Egypt. And then the Bible says that God talk to Moses. And nindot kaayo paminahon nga, nindot kaayo ang ilang relationship with one another. Moses was called by God. Unya, kaning tawagon to sa Ginoo, daghan kitag mga chichiburitsi, daghan kitag mga rason sa Ginoo. And God reasoned out to him. God was patient to him. Abi ninyo, ang Ginoo nagtinguwa siya nga kita magpaduol diha kaniya. Some suggest that this Psalm chapter 84, was penned while the Jews were exiled in a foreign land. Samtang tuwa mga Hudiyo sa lain nga dapit, morning salmo nga gisulat, Psalm 84, to express sa iyang tinguha nga mubalik diha sa balay sa Ginoo. Nganuman, nasabtan sa salmista nga ang kinabuhi, ang tinuod nga kinabuhi, wala sa daghan tag kwarta. Ang tinuod nga kinabuhi, dili kinabuhi nga walay mga problema. Ang tinuod nga kinabuhi, mag-enjoy ka sa tinud-anay nga kinabuhi. And you can say before you die that I have lived my life to the fullest when you are with God. Sadyang ang tao dunak naa ka diha sa Ginoo ba when your life is in God. Life does not begin at 40. Life does not begin at 30, but life begins when we are with God. That's why the question tonight is this: are you with God? Are you with Him? The moment you wake up in the morning, are you with Him sa dihang mutrabaho ka? Are you with Him sa dihang mueskwela ka? Are you with Him sa dihang manginabuhi ka? You know why? Because it is clear from the Bible nga ang Dios nga nagbuhat nato, God designed us to find our fulfillment and satisfaction of life in Him. Wala sa kwarta. Nindot salamat nga naay kwarta. Ang kwarta gamito nato sa tuadlaw-adlaw nga panginahanglanon. Pero dili na mao ang imong gikinahanglan. Ang gikinahanglan nato ang Dios. So, we ought to have this deep longing for God. Could it be tonight that your fellowship with God has been severed? Basin ang Kristohanon, basin ikaw karon nga naminaw ka sa mensahe, nalimot ka, sige na lang kag trabaho, sige na lang kag eskwela, sige na lang kag tuon, wala na kay basa-basag Bible, wala na kay ampo-ampo. Your fellowship with God has been severed, and God was just simply waiting for you. Every morning, the moment you wake up, God is waiting for you to pray, for you to talk to Him. God is waiting for you to open your Bibles, pero usaon pag-abri sa Bible nga, nabilin man ang Bible sa simbahan. God is waiting for us because God wants us to have a fellowship with Him. That's why tonight,
kung naundang ka sa imuhang pagkikstorya sa Ginoo, sa imong daily walk with God, sa imuhang pagstoryahanay heart to heart sa tong buhi nga Dios. I believe that tonight is the time that we renew our relationship and sweet fellowship with God. There are 3 P's in our message tonight. Number 1, we see the person where the psalmist was, whom he was longing for. Kinsa man nga tao nga gitinguha niya, kinsa ni nga persona nga gitinguha sa salmista nga makita niya or magkig-uban siya diha kaniya. Who is this person? First of all, he is the Lord of hosts. The Bible says in verse number 1, God has been described by the psalmist as the Lord of hosts. How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. The Lord of hosts is one of Jehovah's compound names. Kay daghan og compound names ang ngalan sa Ginoo nga Yahweh or Jehovah. We have Jehovah Jireh. That means the Lord provides. We have Jehovah Tsidkenu, the Lord our righteousness. We have Jehovah Shammah, Jehovah Sabaoth, Jehovah Nisi, mga compound names sa Ginoo nga dunay specific nga ngalan. Og usa ni ana kanang the Lord of hosts, which is one of Jehovah's compound names, which is called Jehovah Sabaoth. Sabaoth. Sabaoth is derived from the Hebrew word Tsaba, 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 meaning host. And the Lord of hosts is a reference to the captain of the heaven's armies. And these armies are said to be composed of angels o kaning binilyon ka mga anghel nga gibuhat sa Ginoo. Walay lain nga ilang leader, walay lain nga ilang Dios, walay lain nga ilang Ginoo, kundili ang atong buhi nga Dios. He is the Lord of hosts. And that means tonight, nga sa atong kinabuhi, dapat dili ta magbuot-buot sa atong mga dalan, kundili mangutana ta sa leader sa tibuok kalibutan. Lord, as our captain, what do you want me to do? He sends angels as messengers. Padala siya dito ni Daniel. Storya ang angel ito kay Daniel kay gipadala sa Ginoo. God spoke to Mary before the birth of Jesus Christ. Nagpadala ang Ginoo og anghel. God spoke to Paul. Nagpadala ang Ginoo og anghel. Kay ang angels mga sulugoon sa Ginoo. And church, kitang tanan mga sulugoon ta sa tong buhi nga Dios. You are not here to live by your own. You are here to live for the Lord Jesus Christ. And the Bible says that He is the Lord of hosts. Wow! Pagkanindot sa Dios nga atong gialagaran. Every time we talk to a person who is a person in a high-ranking person, wow, mura kag magkinto, mura kag di ka kasabot sa imuhang bation. When you talk in front of a general, kanami tayo general sa imong tubangan, murag wa ka kasabot sa imong bation. Katong dunay kasaang nga gi-invite me ni Pastor Jerwin Alconera, ni Pastor Perly Asis, ni sa mga kauban na mo mga pastor. Then nagkiksturahanay mi ni General katong sa Zamboanga City dito sa greenhouse. Kabalo kano maski unsa ka lami sa pagkaon, wag gyud lami ikaon kay naang general sa tubangan kani, imagine ang general sa tubangan unya magburas ka kag kaon, maulaw biya pug ka. Patag yung kalami gyud sa kinila pero tinidor lang pud kunuhay, paasip nga di busaw, di ba no? Nganon magkinto ka, mahadlok ka kay taas kay kag pagtahod, taas kay kag respeto sa tawo nga naa sa posisyon. Ang Ginoo mas labaw pa sa general. Unya, dili na to tigaag taas nga pagtagad ang buhi nga Dios sa atong kinabuhi. Not only He is the Lord of hosts, but He is the living God. Are you glad we are serving a living God? Amen? Usay ang atong pagtuo patay
Pero salamat, bahalag atong pagtuo usay patay, dili mausab ang pagka-Dios sa atong buhi nga Dios. He will always be a living God. And this is emphasized here. In verse number 2, ningon ng Bible, my soul longeth, yea, even fainted for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry it out for the living God. Dili ang atong Dios sama sa Dios sa kalibutan nga dili makadungog. Amen. Dili makakita, dili makaistorya, dili maka-communicate. No, our God is able to hear us. Our God is, that's why we come to the Lord. We go to the Lord in prayer because we believe that there is a God in heaven nga dili nato makita, but we believe that He hears our prayers. We believe nga ang Dios motubag sa pagampo. We believe nga ang Dios namati kanato. We believe nga ang Dios nakakita sa atong kahimtang. And during the time sa diyang gipadala sa Ginoo si Moses, Moses was called by God. And I'm so blessed. Ako gyud ang gi-highlight sa akong Bible. Ang giingon sa Ginoo, ingon sa Moses, kuha ang akong mga katawhan dato kay akong nakita, I have seen their affliction. Akong nakita ang ilang kasakit dito sa Egypt. Walay Diyos tuod nga atong makita sa atong mga mata. Pero nakakita siya sa mga problema nga atong ginapasan. Nakakita siya sa atong naong nga stress kaayo. Nakakita siya nga ang atong mga kasing-kasing na bugatan. Thank God, our God is a living God. That is why magampo ta sa Ginoo. Magbasa ta sa tong Biblia kay ang Ginoo magkikstorya nato. Di man makadung moingon ang Ginoo. Oy, Earl sinahon mata na kay magsulwining na mo. Dili naman ang Ginoo magkikstorya natong ingon ana. Lord, kung will bagyud nimo Lord nga mag-tithes ko, pwede ba mokilat kag ikatulo Lord? Dili man ingon ana. Di man ta mga Pentecostal nga kabantay mo sa mga Pentecostal, nali mga mangkuan, i-interpret dayon, mulihok lang gani ang vase, naanag yun ni something, nalang gani halas mo gawas, naanag yun something nga i-interpret. Dili, man taingon anang ano man, because we believe that the Bible is the Word of God and God speaks to us through His Word. Muna nga, ang yawa, church, maningkamot ang yawa nga ang usa ka Kristohanon, wala tay panahon sa pagampo, wala tay panahon sa pulong sa Ginoo, pero taas kitag panahon sa mga butang aning kalibutan na Facebook, Messenger, YouTube, Netflix, tanan nga mga lingaw-lingaw, grabe king Kristohanon. We have all the time and all the energy, but when it comes to the things of God, wala tay tinguha sa tong kasing-kasing. Muna nga ang Kristohanon, mura po patay. Murag ang Dios na to patay. Munang moingon ta, ambot lang tinuod bagyo ng Ginoo, ambot lang. Murag ang Ginoo mo dagag presidente ba? Ambo murag daog, murag pildi. Because why? Ang atong pagtuo mo tubo lang kung magbasa ta sa pulong sa Ginoo. So then faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Muna mga kaigsunan, ang makapabuhi sa atong mga kalag, walay lain kundi ang pulong sa atong buhi nga Dios. We are serving a living God and He knows He is alive and because of that He is able to help us. Ang Dios na to buhi nga Dios. Ang usa ka elepante dito sa Manila Zoo. Di ba namatay naman to, no? Si Mali. Mali to yung ngalan, no? Namatay si Mali. Then pagkahuman, the last time nga ning adto kog Manila Zoo, nanapoy lang yung elepante dito. O niya ang elepante, tuwa dito sa zoo, dako kaysa sa katanan. Pero, pwede na ba ito siyang magawas? Pero ang nasa yung huna-huna, nga mo niya ang akong kulungan. It's all about what he thinks. Dito sa Japan na ay lugar dito nga gitawag og usa to yung katunay mga mga deer ba to, no? Nara, sa Nara. Dito sa Japan ay lugar dito na Nara Park yan, Nara Park.
Then pagkahuman, naay dito daghan kaayong mga deer. Kana maglantaw ka, lamian eh, mong kilawin, oy. Dito, maglakaw-lakaw la, whether dani, basta mo tabok na gani ang deer sa tunga sa dalan, tanang sakyanan, tanggong ginatanan, magtagad gid sila nga para mo tabok ang deer mo sulod balik ito sa park. Ano man, open ra, tabok-tabok rang deer ito, naana ra. Pero dili sila mo gawas. Ano man, it's all about what they think. Ang Kristohanon, ang atong Dios buhi. Pero ang atong hunahuna, gamay kitag pagtuo sa atong buhi nga Dios. Amen? Hello? Sa panahon natin problema, ang atong hunahuna, muduol ko ni Kuan, kay mga ayaw kong tabang. Ayaw duol sa tao, una, duol tas Ginoo. Kaya atong Dios buhi nga Dios. He is the living God. That's why we are to long for our living God. Not only He is the living God, the Bible also describes here in verse number 3 that He is King, Hari siya. Ingon ang Bible in verse number 3, O Lord of hosts, my King, my King. And if you have the same Bible, the word King is in capital letter. Capital letter ang K. Sakto ba ko? King. King. That means, kung ang hari doon na siya'y kingdom, ang hari, ang king, doon na siya'y kingdom, and the king is called a king because he rules his kingdom, then atong masabtan nga dunay Dios nga nagdumala aning kalibutana. Dunay Dios nga nag-rule according to His sovereign power. Listen, ang Yawa, gitawag siya God of this world, pero ang Yawa, He is not above the power of God. He is under God's power. That's why in the book of Job, atong masabtan sa book of Job, wala gyoy mabuhat ang Yawa sa kinabuhi ni Job kung wala gitugtan sa Ginoo. Nganuman, atong masabtan nga, dunay Dios nga dili makita, but this God, our God, is a sovereign God, and there is no power above Him because our God is all powerful. And during our discipleship lesson, that is called omnipotence, all powerful. Ang Dios ba nato nga gialagaran, hari ba nga Dios? Gamhanan ba nga Dios? Then nganong dili man ta mo tawag sa Ginoo ni mangayo tagtabang niya. Nganong dili man ta mo ampo sa Ginoo, mangayo tag blessing kaniya sa atong mga adlaw-adlaw nga kinabuhi. We need to long for Him because He is our King. And one day Christ will come and He will reign. Right now, our world is struggling. The U.S. has their own America First policy. Gusto sa Amerika, ang Canada ay appeal sa ilahang states. Gusto sa Amerika, kuhaon ang Greenland. We have different rulers. We have China right now. Ang atong last nga paglaom nga makauli si Duterte ang China. Kay nanay ning ingon, ipasakop China, sakupan na lang mi. Ipakape na lang naman ng mga Marcos o gapil o kuhaan na lang na sila gapil. No? We have this superpower. Right now, lahi na ang gubat karon economy. Pasaka og mga presyo sa importation ang Amerika against Canada, balos po ng Canada, increase po sila sa ilang. And we see, gubot kaayo ang kalibutan. Tigyong gubuta. The world is looking for a person who can lead. That's why na mga organizations, na ay NATO, na ay G7, mga summit,
panagtapok, mga alyansa sa mga nasod. And that's why we have international criminal court, because all of those things are just paving a way for the upcoming one world government and one world religion that will be ruled by one man, the Antichrist. Because ang tao nagtinguha og hingpit nga gingharian. Basta naay problema sa pagdumala ang tao, mualsa na tao, mureklamo din ang mga tao. And we are all a longing for those as a human being, as a citizen of our country. Walay ni isa diri nga wala nagtinguha o kalambuan sa atong nasod. Am I right sa amen? Nagtinguha ta ni ana. But let me tell you tonight, ang atong tinud-anay nga paglaom, dili ang pagka-presidente ni Sara Duterte karong 2028, naa sa pagbalik ni Jesus Christ. Anig siya na ang muhari aning kalibutan na. Because He is King. Not only He is King, but He is God. In verse number 3, my Lord, my King, O Lord of hosts, my King and my God. Meaning, the word God means that He is the highest of all the highest. He is the Creator. He is the Supreme Being. Walay makalabaw sa Ginoo, walay makalupig sa Ginoo, and tungod ni ana, takos ang Ginoo sa atoang pagdaig. Takos ang Ginoo sa atoang pagsimba. Takos ang Ginoo nga magsayuta ani ka Domingo. Amen. Takos ang Ginoo nga moanhi tag Wednesday, moanhi tag Friday. Takos ang Ginoo nga mo share ta sa maing balita sa kaluwasan, because He is God. And one day, ang Dios mga kaigsunan, nga dili na to makita sa itong mga mata karon kay mamatay tang tanan. We will all die if we will see God with our very eyes that we have right now. Dili ta kakaya. Apostle Paul gani, sa diyang napakita ang Ginoo sa road to Damascus, nabuta siya for how many days? Salamat o sa kaadlaw makitaan nato ang atong buhi nga Dios. When we are going to see the Lord face to face dito sa langit o sa iyang ikaduhang pagbalik. Not only the person, but we also see the provider. Why we are to long for God? Because He is the provider. He is the provider. He gives provision. Una sa tanan, unsay ihatag sa Ginoo nato in this particular psalm. Una, He gives rest. He gives rest. Verse number 3, the bird that is being described there, nga nakakaplag og pahulay diha sa altar sa Ginoo, ang langgam nga gitawag og sparrow and swallow. Unsa na pastor? Mga simba. Kana mga langgam nga simba. Mag-ana-ana lang diha sa ubos sa coffee shop po. Sige lupad-lupad. Na mga aning magpakaon si nanay sa mga iro. Na mga mumuho nga mabilin. Lupad din ang mga langgam. Magsigi ginaslag, lupad-lupad, pirmi, lupad-lupad. Pagkahuman ingon ang salmista, sa paglupad-lupad sa mga simba-simba nga langgam, nagsalag sila. Where? Asa sila nagsalag? Dito sa altar sa Ginoo. Dito sa duol, sa balay sa Ginoo. Ug atong masabtan nga, ang langgam, kita na nga mga Kristohanon, sige taglupad-lupad. Amen? We are wandering aimlessly. Ang Kristohanon, magpalabitag, pagpangitag kwarta, mas stress ta. Magpalabit ta sa itong mga problema, mas stress ta. Daghan kay mga worries ang tao sa iyahang kinabuhi. O salamat nga pinaagi sa atong buhi nga Dios. We can find rest in the Lord Jesus Christ. Salamat nga niining tanan in the pursuit of the material things. Salamat nga dunay Dios nga makasalig ta diha kaniya. Munang sa panahon nga ma-discourage ka, sa panahon nga maluya ka, walay Kristohanon nga dili maluya. Sa panahon nga mabugnaw ka, mga kaigsunan, wala ka nang inahanglan og red horse. Wala ka nang inahanglan nga mobalik sa bisyo. Ang imong gikinahanglan, abrihi ang Biblia, basaha ang pulong sa Ginoo og luhod pag-ampo sa Dios. Gives rest.
Muna nga, ang tao, dili ka cope up sa stress sa kinabuhi, magpakamatay. Papuso na ako ni kong kinabuhi para mahuman akong problema. Nagpakamatay na imperno. Wala gitawon siya nakapahulay sa iyong problema. So sayop gid na manong, rest in peace, dili gid na rest. Kay ang tao nga mamatay, walay kahumanan ang imong kasakit dito sa kalayo sa imperno. Ang atong pahulay naa ni Jesus Christ. Una nga Kristohanon, mahalag dagag mga problema, smile, amen? Smile, salig sa Ginoo, hopeful to the Lord, salig lang, ayaw laglaom, no? No? Nagsalig ta sa itong buhi nga Diyos, daghantag mga hapit, amen? Hapit di kakaon, hapit mamatay, hapit mabungi, puro rin kita hapit, ganuman. Tungod kay dunay Diyos nga nagkiguban ka nato. And He gives rest. He gives rest. Tonight, nganong stress kay ka, kay nalimot ka sa pagpaduol sa Ginoo nga makahatag nimong pahulay. Not only He gives rest, but also He gives strength. Musugot kag sa madili, ang kusog nato, wala nagikan sa tong kaugalingon. Wala nagikan sa salapi nga naani mo. Ang atong kusog, wala nagikan sa tong mga trabaho, sa tong panginabuhi. Ang kusog sa Kristohano, naragod sa tong buhi nga Dios. The moment you think that you can live this life without God, that's the moment that you will go down your Christian life. But here's what the Bible says. Verses 5 to 7. Blessed is the man whose strength is in thee, whose heart are the ways of them, who, passing through the valley of Baca, make it a well. The rain also filleth the pools. The valley of Baca means the valley of weeping. O ang kinabuhi sa Kristohanon, daghan kay tag mga luha o kagulaanan aning kalibutan na. Dili malikayan nga ma-emotional sa mga problema. Everyone, every person sitting right here, we are facing our own Goliath sa atong kinabuhi. Whether it be internal or external struggle, kitang tanan doon natin mga problema. Family, pamilya nga walay problema. Kitang tanan doon na problema. Ginikanan, ginikanan nga walay problema. Estudyante, ay, daghang problema ang estudyante. Saan pagpamotbot para makasapi. Life is filled with tears, with sorrows. Pero ayaw kalimot nga ang atong kusog, ang makahatag nimo kusog para makatindog ka o makapadayon ka. Dili kwarta. Say amen. Dili kwarta. Dili material nga mga butang. Dili mga titles nga atong maangkunan diri. Ang kusog gikan sa Ginoo. The moment a Christian spends time with the Lord, you will receive the strength from God. Jesus Christ, when He was about to die, before siya gidakop, do you remember in your Bible, He prayed 3 times in the Garden of Gethsemane. Wala na'y ikatandi sa naagian ni Kristo sa dihang siya gilansang sa cross. He was praying in the Garden of Gethsemane. He said, Lord, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as my will, but thy will. The Bible says, ning ulit to si Jesus Christ ang tinunan. Nakakita siya sa mga tinunan, nangatulog. And the Bible says that they were sleeping for sorrow.
Naguol sila, ilang gikatulog ang ilang kagulanan. Di ba, inana sa tani mag-uol ta? Katulog na lang nato atong kagulanan. So, Jesus Christ was there. Ingon siya, if it be possible, let this cup pass from me. Why? As a human being, ingon si Jesus Christ, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Nga naman, as a human person, naas ni Jesus Christ ang kahadlok, ang kaguol, ang kabalaka sa iyahang kamatayon. Walay ni isa diri nga dili mahadlok mamatay. Amen? Uy, but-but ra gyud na nga ako luwas ko pa di ko mahadlok mamatay, but-but. Kay kung tulison ta diri karon, moingon ang tulisan, moingon ang terorista mo ani diri, kamo nga nagtuo ni Kristo, diri mo sa wala, kamo nga mga moto, kamo nga di mo to diri, so. Ambot ko, nabay muli niya sa motuo ni Kristo. Yan, nanay Armalite dere. Ay, joke-joke ra niya mo, sir. Ngano na makadiri sa simbahan? Aw, simba-simba lang, good ni God. Uy, kitang tanan mahadlok ta mamatay. Kitang tanan doon natin mga kabalakas kinabuhi. Jesus Christ also had that feeling as a human being. But then He prayed. Pag umanyag pray, niingon siya sa mga tinunan, bangon na mo. Kay naabot na si Judas nga mubudhi niya. Kabalo ka nga nung ang Kristohanon nga maabot ang mga Judas sa tong kinabuhi, dalitang maluya. Kay wala ta nakaprepare sa pag-ampo sa tong buhi nga Dios. Pag-abot ni Judas, o sa gingon niya, friend, naalagi ka. Friend, naalagi ka. Kung ikaw si Kristo, imo bang tawagon si Judas og friend? Di ka masakitan? Betrayal is the most painful thing. Kasulay na ba mo nga gibetray mo? Amen. Kasulay na ba mo nga gibetray mo sa inyong mga tao nga gitabangan ninyo, nya giunay kag daot? Partag yun ang sakita. Pero ang makahatag og kusog, even in Jesus Christ, the moment He was arrested, He was so calm. Gilansang siya sa cross. Sa kasakit, iya pag yung giingnan ang kawatan nga naa sa kilid. Today, thou shalt be with me in paradise. Dito sa cross, sa kasakit, makauna-huna pa kaya kag soul winning, sa kasakit, sa paglansang sa cross, makauna-huna paghilom sa diha kay sakit pag yung kaayo ang lansang diri. Kunya ra ka jut ra gyud. No, Christ did not say that. Even dito sa cross, si Jesus Christ nag-soul winning pa sa kawatan. Kabalo kang ano? Kinsay naghatag og kusog? Ang Dios. Kung si Jesus Christ, while on His earthly body, He asked the Lord for strength. Ikaw pa og ako nga di ta si Jesus Christ? Amen. Ikaw pa og ako nga di ta si Kristo, mga Judas tang dagko? Unya dili ta mutawag sa Ginoo, dili ta mangayog tabang sa Ginoo. Amen. That is why every day as we continue to live this world, this life, ayaw gyud og pakyasa og pangayo og kusog sa Ginoo kanunay. He gives strength. He gives protection. In verses 9 and 11, the Bible says that our God is our shield. Shield gives protection. Ang Dios mao'y magprotektar ka nato. Number 1, ang Dios mo'y magsagang nato para dili maguba ang atong Kristohanong kinabuhi. I will tell you, daghan kag temptasyon aning kalibutan na. Pero salamat nga dunay Dios nga mo'y moghatag og sagang shield sa atong mga kinabuhi. Ang Dios naghatag natog proteksyon sa atong mga lakaw. The other day, the other night, dunay estudyante nga gipusil. Salamat dili yang people sa Faith Bible Baptist Church. Kay basin og young people niya tuwa to gabiing dako gasuroy-suroy kuyog sa uyab unya napusilan. No. Unya dungog-dungog pagyud sa unang balita ang gapusil katupag yung gatrabaho diri sa una na trabaho diri. Kato unang gibalita si Juan, si Jimby
Dirito, trabaho mo to, tag-welding sa mga kuan. Anak ko, pastilan o ko tinuod to niya, na may killer, dahil patrabaho diri ay. Gidala mo to ni kay Jojo diri. Suko tong nanay ba, nganong gamay ra maning kanunay. Pshiyong! Salamat nga ang Ginoo. Mo proteksyon ang Ginoo. Og salamat nga dili to tinuod nga balita, no? I do not know if it is true, but dili daw tinuod, no? So atong makita ba nga, were there times imong kinabuhi nga give proteksyonan ka sa Ginoo sa mga katalagman? Amen? Kana bang magbiyahe ta, ang Ginoo mo amping nato? Why? Because He gives protection. Not only He gives protection, but He gives guidance. Verse number 11, the Bible also is not called just as a shield, but He is also called as a sun. He is the sun. Og imong masabtan nga ang adlaw mohatag og kahayag. The sun gives light. The sun gives energy into this world. And because of that, ang Ginoo mohatag sad og kahayag og energy sa kinabuhi sa Kristohanon. Salamat ta nga dunay adlaw. According to science, the moment the sun goes out, anig mapalong na ang adlaw, dili na musiga ang adlaw, it would take around 8 minutes for us to know nga wala na ang adlaw. Tungod kay nagpalong sa adlaw dato, ang light nag-travel pa padulong sa kalibutan. And the very time nga muundang ang sun after 24 hours, the whole world, the earth will freeze sa kabugnaw. Salamat nga dunay adlaw. Wa gyoy lami ipanglaba kung walay adlaw. Mo gyud nay pangandoy sa nagpawashing og sakyanan nga dunay adlaw. Pero ang mga nagmotor di ganahag nay adlaw. Di pod ganahang mag-ulan. Mohatag og giya ang adlaw, mohatag og kahayag, ang Ginoo sad mohatag og kahayag. Kabalo ba mo nga kung mangayo tagtabang sa Ginoo og mangayo tag giya sa Ginoo, giyahan ka sa Ginoo? Just talk to the Lord. Say, Lord, giyahi ko, Lord. Na ako'y desisyon nga buhaton, Ginoo, giyahi ko, Ginoo. Unsa kong angay nga kong buhaton. Lord, naglibog ko. Lord, lisod para nako. Pangayong tabang sa Ginoo. He gives guidance. And not only He gives guidance, but He also gives good things. In verse number 11, ningon ng Bible, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Walay daot maayo nga butang nga iyang pugngan sa mga tao nga naglakaw nga matarong diha sa atong buhi nga Dios. Don't you see from this very verse atong masabtan nga sama sa kaginikanan ang Dios wala gyud siya laing pangandoy og tinguha sa atong kinabuhi para ra gyud sa atong kaayuhan. Kumuha na sila, grabe naman kayo ng mga baptis, killjoy naman kayo ng mga baptis, nganong wala man mo'y inom. Kagamay ra na nga kalingawan, didan pag yun ang mga membro og inom, usama ng mga baptis, oy, killjoy, oy, kanang inom, kabalo ka, muna hinungdan, nga daghan kayong sayong mamatay. Pangutanan ninyo si Ipi, nga nagtrabaho, nag-nurse diya sa Mindero, unsay kasagaran nga mga causes nganong nay madisgrasya kay hubog nagdrive og motor. Anong nay mamatay? Hubog kay nagdrive. Nganong nang rape kay hubog. Ang gusto ra gyud sa Ginoo kaayuhan ra gyud nato. Pero ang tao gusto gyud ta ang tao maningkamot gyud nga mangita gyud og pag-twist. Napay moingon nga, anong ididaan man ng inom pastor nga, ang Ginoo gani, gabuhat og ilim nun sa marriage of Cana, tanawa ra. Ang wine dito, dili ito makahubog, kaya wala may nahubog dito sa kasal. So kanang ilim nun nga makahubog, dili ginaiya sa Ginoo. Muna nga, church, listen to me. When we preach about sin, and always take note of this, we are now living in a world where bad is now good and where good is now bad.
Naanata sa panahon nga ang sayop insakto na ug ang insakto nahimo ng sayop. Naanataan na nga panahon. Naanata sa panahon nga ang bayot insakto na. Kung magstorya ka bahin sa mga bayot, wala daot, wala ka. But all the things that God wants us to have are always the good things. Right now, there are the rising cases of HIV. Pagadian City, Brother Joe Ferno? Nagsakaw kaso, HIV. Kabalo ka nga nung ingon ng Ginoo, isa ra gyud imong asawa, isa ra gyud imong bana. Kabalo ka nga nung ang Ginoo nag-ingon siya, flee fornication, flee adultery. Kay kanang HIV mo na'y bayad sa mga tao, silot sa mga tao, nga dili makapugong sa kaulag sa unod. What will happen to you when you have that? I will tell you. Kaingon jud kag, ngano ning sulod man ko ani. Church, listen to me. Love the Bible. Because all the things, young people, ang inyong kadaugan sa kinabuhi, naragid sa pulong sa Ginoo. It's for our own good. Para ra sa atong kaayuhan. Wala ang Ginoo nagbuhat og usa ka sugo para maguba atong kinabuhi. Amen? It's for our own good. And because of that, if it is good for you, God will not withhold it. Munang usahay, there are times and many times magampo ta sa Ginoo, pero nakakita ang Ginoo nga dili maayo para nimo, dili ginahatag sa Ginoo nimo. God will withhold it. But if it is good for you, then ingon ng Bible, no good thing will He withhold to them that walk uprightly. Ihatag sa Ginoo kung maayo. Muna nga sa panahon nga dunay pag-ampo nga dili tubagon sa Ginoo, mangutana ta sa Ginoo, Lord, imo ba gyud ning kabubuton Ginoo? Kay kung imo ni Lord ihatag ni sa kuha, pero kung dili Lord, kung muni hinungdan Ginoo nga mawala ko sa akong pagpangalagad kanimo, ayaw Ginoo ihatag sa ako ang kinabuhi. Why? Ang gusto sa Ginoo nato, kaayuhan ra gyud nato pirmi. And praise God that our God is a good God. Number 3 and the last, not only we see the provider, but lastly, we also see the privilege. Ang pribilehiyo sa Kristohanon nga makapaduol sa atong buhi nga Dios. In verses 3 and 4, naibog ang salmista sa mga langgam nga nagsalag sa altar sa Ginoo. Sa verses 3 and 4, naibog ang salmista sa mga pari, sa mga Levites nga naa dito sa balay sa Dios. The priests, the Levites who are working and living in the temple, in the sacred presence of the house of God, and to burn offerings to the Lord, and to present, to pray to the Lord, and to talk to the Lord. Og mga kaigsunan, naibog ang salmista nga naman may pa sila naas la duol dito sa presensya sa Ginoo. Ako nga naa diri karon, layo ko, gusto ko moadto pero dili ko makaadto. And this reminds me of the time, the pandemic time, the COVID pandemic time. Hasta pang preskuha sa akong una-huna ang panahon nga naa diri sa church, naata nagsimba, pero ang kusami ray nabilin diri. O silang antiritsel. Pila to ka mga bulan nga walay simba-simba, wala ta diri. Panagtapok narat na sa tong balay, and I will tell you, murag kung mautro pa to, murag mamatay gud siguro ta ang Kristohanon. Walay sulwining. Kanang sulwining, daghang nalipay ato. Ay, salamat. Walay sulwining. How easy it is for us to take for granted the privilege of worshiping the living God. Pila ka mga bulan walay simba-simba. Ug tuwa sa inyong balay, naminaw live. Kasagaran tong pandemic, nanagko ang mga Kristohano, namurot.
Kaya walay exercise, di kagawa, sige rag kaon. Sige rag kaon. Ultimo gasimba, sige kaon. Amen, pastor. Amen. Tuara. Sosyal kayo, ang pastor, kami diri, gawali, gatindog pa. Ang mga Kristohano silang balay, gahigda ra Domingo, relax kayo. In other words tonight, sa panahon nga ting simba, dapat nagita sa balay sa Ginoo. Don't miss church services. Don't miss. Let us not take for granted the privilege of having a church, having the fellowship, having the singing. Na yung mag-special number, praise the Lord. Amen. Amen. Magpasalamat ta sa Ginoo. I remember, sa una, for how many years, wala tayo special number diri. Salamat ta, naabot silang Brother Warlito, naabot ang mga young people sa church, nga na mga talent. Salamat sa Ginoo. I could have done that, but it would take a lot of time sa akong kinabuhi, especially karon nga ako na ang nag-senior pastor. Pero salamat nga ang Ginoo, dunay ipadala ang Ginoo nga mo'y mutudlo. Amen? Di taangay malimot, ana. Muna nga i-appeal gyud nato sa itong pag-ampo, ang atong choir, ang atong special number, ato gyud na silang i-appeal sa itong mga pag-ampo, and ato gyud na silang pasalamatan, nga naman tungod kay, dili nato i-take for granted ang atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. Og tungod ni ana mga kaigsuonan, lisod kaayo, unsa imong mamiss sa panahon nga dili ka makasimba? Tonight, let me encourage you, do not be absent from the church. Amen? Ayaw absent sa church. Nga naman, pribilehiyo na to ni nga makasimba sa atong buhi nga Dios. One day, maghimo nagbalaod ang Pilipinas, dili na pwedeng magsimba. Dili na pwedeng mag-soul winning, dili na pwedeng mag-ampo. I hope and pray nga, that time will not come. But the end days are coming. And I too believe that that will come. As I close my message tonight, are you saved? Say amen. Are you in Christ? Say amen. If you are saved, you are in Christ. But that's not the most important question tonight. The question is, are you with God? Because you can be in Christ, but you are not with Christ. Are you with Christ? Kumusta atong pagbasag Biblia? Kumusta atong pag-ampo sa Ginoo? Are you still talking to God? Are you still communicating with God? Basin na sobraan na kay tagtrabaho, basin na sobraan na kay tagpangitag kwarta, basin na sobraan na ta kaig tuon sa atong mga eskwelahan, mga estudyante, basin na limot na ta nga ang Dios nga atong gialagaran nagtinguha sa ato ang pagkiguban. Father, we thank you tonight for reminding us of your word. I pray na pinagi nga simple nga mensahe, your people here in Faith Bible Baptist Church will deeply long for you. While your heads are bowed, eyes are closed, the piano plays softly, will you at this time renew your love and commitment in your reading, Bible reading, in your prayer life, in your daily walk, in your daily communication with God? Just be honest with the Lord and say, Lord, sorry Lord, nga, Lord, nabisi na gyud kay ko sa trabaho, nabisi na ako sa pagpangitag kwarta, nabisi na ako sa pagpanginabuhi. Wala na gyud koy ampo-ampo, wala na gyud koy pagkikstorya nimo. Lord, sorry nga nalimtan ti ka. And the same with what God said into the church in Ephesus. Thou hast left thy first love. Who is that first love? The first love is not the money. The first love is not school. The first love is the Lord Jesus Christ. Will you kneel down right now there sa imong gilingkuran and say, Lord, I'm sorry.